gabi sa ating lahat. Amen. Praise God. Nagtagumpay tayo. Kahit umulan ng yelo sa ibang lugar, natunaw yung yelo, kayo nandyan po. Amen. Tayo lahat ay tumayo at buksan natin ang ating banal na kasulatan in the book of Job. Job chapter 42. Kita niyo na. Amen. Verse 10. Job 42 verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Manalangin po tayo. Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat narito po kami ngayon sa iyong harapan. Niloob mo po na kayo ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa aming mga prayers na narinig niyo na po at alam po namin recorded sa langit. At kami po, Ama, ay naghihintay ng kasagutan. At salamat din po sa mga sinagot mo ng mga panalangin po namin. Lord, patuloy mo po kami pagpalain sapagkat kami po, Ama, yung mga anak. Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalan na gagawa naman sa inyo. Pagpalain mo po ang bawat anak mo, bawat members ng church na ito, bawat pamilya po namin, Panginoon. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Okay. Now, ang sabi po dito, the Lord turned the captivity of Job. Hindi po totoo, mga kapatid, na pagka ikaw ay mature na sa spiritual, wala nang problema. Hindi rin po totoo na pagka-grounded ka sa Word of God, rooted ka sa Word of God, wala nang problema. No? Hindi rin po totoo na pagka-faithful ka, wala nang problema. Si Job, ang sabi po sa Job chapter 1, nakita natin, binigay dito yung katangian ni Job. Nakita natin dyan. No? So, Job was a perfect man, mature, okay? Righteous. Kumbaga, kaya lang yung sinasabing righteous dito, hindi sinless, no? Na righteous. Na katulad nung nakausap kong miyembro ng dating daan, sabi niya, may taong perfect. Tapos binasa niya ito. Literally, ina-interpret niya. So, ibig sabihin, itong taong itong mature, no? Pero, upright, pero hindi nangangahulugan, sinless ang tao ito. Sapagkat mula sa bibig ni Job mismo, namutawi na sabi niya, ako ay nagkasala. Right? Kaya all have sinned and come short of the glory of God. Si Jesus Christ lang hindi nagkasala. Amen? Amen. Oh. Now, sa mga prosperity gospel na tinatawag, hindi rin nangangahulugan na pagka ikaw ay spiritual, yayaman ka na. No? Oo. Yan ang
Sapagkat ang sabi niya, diyan chapter 10, verse 10, sabi niya, I am come that they might have life and that they might have more abundantly. Sumagana. No? Ngayon, ang kasaganaan, hindi base sa material things lang eh. Di ba? Ang saganang buhay, yung kung anong mayroon ka na enjoy mo. Mayroon kang contentment. Maraming tao na successful in business, in career, but they are not prosperous. Okay? So, dito pag-aaralan natin, kasi yung mga social gospel ngayon, sama kayo sa amin, pagpapalain kayo ng Diyos, yayaman kayo. Hindi lang pagyaman ng layunin ng Panginoon eh. Mga social gospel. Tignan nyo si Job. Now, but, pag-aaralan natin yung mga reasons, some reasons for Job's sufferings. Why Job experiences sufferings or difficulties in life. But hindi na lang tayo, ano tawag dito, yung ikinahon ng Panginoon pagkatapos na tayo naging Kristiyano. Na hindi na tayo dapuan ng lagaw, ng labok, na anumang problema, no? But hindi na tayo sinilyoan ng Panginoon, no? Ibinalot o inilaminate para hindi na tayo mamansyahan. Okay? So, there are some reasons, mga kapatid, na makikita natin si Job. Spiritual si Job. Amen? Hindi karnal ito. Pero nakaranas ng, sasabihin natin, wala pang nakaranas sa katulad ng karanasan ni Job dito. Ba? But, ang kasaysayan ni Job is for our, para sa ating, ang tawag dito, kapakanan, pakinabang. Diba? Alright. So, some reasons for Job's suffering. Ang sabi po dito, sa chapter 1, verse 19 to 12, nakita natin yan, 9 to 12, I'm sorry. Verse 9, Then Satan answered the Lord and said, chapter 1, verse 9, That Job feared God, for now hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land. But put forth thy hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that hath is in thy hand. Only upon himself put not forth thy hand. So that Satan went forth from the presence of the Lord. Now, si Satanas kasi nandiyan eh. Ang isang katangian ni Satanas ay yung tinatawag na slanderer. Alam niyo ibig sabihin ng slanderer? Ang slanderer, pag-aawayin niyang magkaibigan. Kung sabi niya, maganda kang araw. Pero, pangit na ang ugali mo. Sinabi niya yan. Okay. Magsisimulang iba ang tingin doon sa isa. Kakausapin niyo yung isa. Sabi niya, maganda kang araw. Kung nga lang bad direct ka raw. Sinabi niya yan. So, magsisimula yung sweet na samaan ng magkaibigan, unti-unti magkakaroon ng distansya at nasa gitna si Satan tumatawa. Si Satan, gusto niya si Job magaling sa Diyos. Amen? Gusto niyang ibintang na yung pagka-bankrupt ni Job, kasalanan ng Diyos. Pinahintulutan
kalimutan lang, ang may gustong mabankrupt si Job ay si Satan. Pero ang gusto ni Satan, ibintang ni Job sa Diyos sapagkat siya ay slanderer. Pero matalino si Job. Amen? Oh. Okay? Pinahintulutan ng Diyos kasi alam ni Satan, o alam ng Diyos, si Satan mapapahiya. Okay? O di nasubukan. Amen? Verse 20, look at this. Okay? Pero may limitasyon lagi. Laging limited yung kapangyarihan ni Satan. Kung ano ang pahintulot ng Diyos, yun lang kaya niyang gawin. Ulitin ko po muna yung yung verse 9 to 11. Okay? Verse 11, sabi niya, put forth thy hand now, and touch all that he hath. Now, meaning, binigyan siya ng permit ng Panginoon. And, si Satan pa lang nagutos yun, put forth thy hand now and touch all he hath. He will curse thee to thy face. And the Lord said, verse 12, unto Satan, ayon, sinabi niya kay Satanas, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thy hand. Hanggang doon lang ang limitasyon. May boundary. Amen? So Satan went forth from the presence of the Lord at ginawa niya yung gusto niyang gawin. Na-bankrupt si Job. Oh, kita nyo, mature si Job, pero na-bankrupt. Spiritual, na-bankrupt. Amen? Faithful, pero nagka-problema. O, isipin, kung mo-faithful kayo, walang problema. Pero tandaan nyo ito, ang Diyos nakamasid, nakatanaw, nakatingin, nakabantay. Amen? In verse 20, up to 20, and verse 21, then Job arose and went his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshiped. Ang sabi niya, verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return, tided the Lord. Pero hindi siya kasi binibintang Yayao, pagpalain ang pangalan ng Panginoon. To God be the glory. Amen? Now, hindi po nagalit si Job sa pakulo ni Satanas. No? Hindi siya sumakay. Hindi siya sumakay sa gawa ng Diablo. Okay? Chapter 2, verse 2 to 6. Sabi niya, the Lord said unto Satan, from whence comes thou? Nag-uusap si Satan at saka ang Diyos Tandaan nyo, nag-uusap yan. Hello, amen? Ngayon, nakakapunta pa si Satan, manik-manahog. And Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Tandaan nito, si Satan nakapaligid yan sa atin. He is like a lion seeking whom he may devour. Nagbabantay ng bibiktimahin, naghihintay ng bibiktimahin. Hello? Kaya tayo ay magtulungan sa panalangin. Amen? Magtanggulan tayo sa isa't isa. Hindi yung, pinoprotektaan mo ang Kristiyano para alabang kay Satanas. Dapat. Amen? Hindi yung kapwa mo Kristiyano ang sisira sa kapwa mo Kristiyano. Dapat. Si Satan ay ginugwardyaan natin. Alright? And the Lord said unto Satan, from whence comest thou? Satan answered the Lord, and said, from going and to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil.
And still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him. O, nakita niyo dyan? Thou moves me against him to destroy him without cause. Without cause. Okay? O, nakita mo yung anak ko? Sabi ng Diyos kay Job. Ay, kay Satan. Kita mo yung anak ko? Na si Job? Wala siyang katulad sa ibabaw ng mundo. A perfect man, upright, and feared God. At kinamuhian ang masama. Ba? Kaya hindi ko mo spiritual ka, wala nang problema. Tandaan mo yan. Yan nga binabantayan ng Diablo eh. Okay? Nasirain. Hindi niya sisirain yung sirana. Sirana yun eh. Ano ba inuod na mangga? Matamis. Ano ba inuod na bayabas? Matamis. Tama ba? Kaya pag matamis ka, uuring ka ni Satanas. Sino ba tinatarget number 1 ng Diablo? Yung ginagamit ng Diyos. Hello? Kaya alam dapat ang tumatarget sa'yo, ang Diablo. Hindi yung kapwa mo sundalo. Nakakita ba kayo ng sundalo? Binabaril yung kakampi? Anong gagawin mo doon? Magbarila na lang kayo. Diba? Verse 4, look at this. Sabi niya, and Satan answered the Lord, and said, skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thy hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. Another level ng problema, ng trial, sasabihin natin ito, trial to, hindi chastisement to. Amen? Trial ito. Kung faithful ka na, may problema ka pa, trial yun. Pero dahil sa kabulastugan mo, may problema ka, chastisement yun. Diba? Kamay ng Diyos yun. Pero salamat, sabi niya, mapalad ang taong pinapalo ng Panginoon. Alright? So, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, yea, all that man hath will give for his life. But put forth thy hand and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, behold, ito na naman, pangalawang permit na naman ito. He is in thy hand, but, ito na naman yung boundary, but, say, his life. Amen? May limitasyon na naman. Say, his life. Kahit anong klaseng ikapit mong sakit dyan, hindi mo yan mapapatay. Hindi ka papatayin ni Satanas. Save his life, kanya eh. Di ba? May limitasyon. Walang magagawa sa Satan. Hindi siya pwedeng magpasobra doon sa limit na ibinigay ng Diyos sa kanya. Okay? Na-bankrupt, hanggang doon lang. Ayan, nakapasa si Job doon. Hindi nagbago ang pagtingin niya sa Diyos. Amen? Hindi siya lumayo sa Diyos. Hindi siya nagalit sa Diyos. Hindi siya nagdamdam sa Diyos. Hindi siya nagduda sa Diyos. Kaya napahiya si Satan. Now, binigay na naman, sabi niya, okay, bigyan mo siya ng karamdaman, itatakwil ka niyan.
Sabi ni Satan sa Diyos, sige, kanya, ipuin mo ang kanyang katawan, pero wag mo siyang papatayin. May dala-dala na naman permit si Satan. Verse 7, look at this, up to 9, sabi niya, so, when Satan forth from the presence of the Lord, and he smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Mula sa sapong hanggang sa kanyang pulupuyo, sa tuktok ng kanyang ulo, bukol, piksa. Kaya kung babasahin mo yung kasaysayan ni Job, kunti lang ang ilang chapter yung Book of Job? 42. Basahin niyo yan in 1 hour, pwede yan. Nakukulang kayo ng proper, position. Hindi yung nakahigang kayo, talagang tutulog kayo. Okay? Mababasa niyo yan. Mababasa niyo dyan na si Job totally bankrupt. Pati buhay niya, pati yung mga katulong niya, pati yung asawa niya, ayaw na siyang halikan kasi si Job naging bad breath. Pag marami kang piksa, malansa, ayaw ng tabian ng asawa. Yun ang pinakamasakit. Diba? Ang pinakamalapit na relasyon ng tao bukod sa Diyos, yung asawa. Pero yung asawa niya, ayaw na siyang ikis. Bad breath na si Job. Sa lansa siguro, sipin mo may dalawa ka lang pigsa, mahirap na eh. Sino nagkapigsa na? Sabi na sisilipin natin sa bote. Lalagay. Sakit yun. Mabuti na lang na yan, Now, so Satan, so when Satan forth from the presence of the Lord, and he smote Job with sore boil, and the sole of his foot unto his crown. Then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Ba't hindi na? Kung nabankrupt ka na, ngayon may sakit ka naman. Ikaw ay magpapakatapat pa rin sa Panginoon, maglilingkod ka pa ba? Hello? Ito yung matindi yung asawa mo pang magdi-discourage sa'yo. Matindi yun, no? Ang pamilya, ang kaibigan, ang anak, pwede pa yun eh. Pero mismo, asawa ni Job, sabi niya, isumpahin mo ang Diyos at mamatay ka na. Pero ano sabi ni Job? He said unto her, thou speakest as one of the foolish women, speaketh. What shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all his deed, not Job sinned with his lips. Okay? Madali. Di ba? Sabi ng kanta, kahit daling magpasalamat, pagka ikaw yung pinagpapala, pero mukhang mahirap magpasalamat kung ikaw ay nagdurusa. Tama ba? Yun yung mensahe ng hindi actually exactly yun ang lyrics ng kanta. Yung kahit daling magpasalamat sa Diyos. Pag binibless ka, pero pag may sufferings ka kaya mong magpasalamat. Mukhang mahirap, no? Pero dapat magpasalamat tayo. Bakit? Sa Bible yun eh. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen? So, dapat magpasalamat tayo. Si Job, mga kapatid na minamahal, nakaranas hindi lang na bankrupt sa negosyo, yung kayamanan back to zero siya,
kahirap yata yun, no? Yung nag-ipon ka, nag-impok ka, lahat ng negosyo mo, kinapi mo sa tapos back to zero ka, bankrupt lahat. Mayaman si Job. Mayaman si Job. No? Oh. Ayun. Alam ni Job na ipinagkatiwala lang yun sa kanya. Right? Nasabi niya, kunin ng Panginoon. Ha? Praise the Lord. Lumabas ako sa bahay bata ng nanay ko, wala akong dala. Aalis akong walang dala. Purihin ng Panginoon. Ngayon, mukhang madali yun eh. Pwede mo pantanggapin yung mabangkar pa. Pero yung mayroon kang matinding karamdaman. Paano kaya natutulog si Job? Lahat. No? Lahat ng pigsa lahat eh. Paano kaya natutulog si Job? Siyempre nakapikit. Yung kuba, paano natutulog? Nakapikit din. Ang question dyan eh, paano kayo nahihiga? Di ba? Mali yung tanong. Okay? Hindi mo alam. Pag tumiyaya ka, pag gising mo, dikit lahat. Yung pigsa mo doon sa higaan. Alam? Ano kaya? Nakapumpa si Job? Naka-potion pa? Kasi lalong masakit kung sa hihiga siya sa matigas. Di ba? Di ba? Mababad sa alcohol. Sa alcohol. Sa kalamansi kaya. At matindi, alam? Okay? Tapos naka-aircon. Alingasaw. Ha? Hello, Inay? Hindi ko ma-imagine dito si Job. Now, mga kapatid, sabi niya, ang asawa niya sabi niya, mananatili ka pa ba dyan? Sobra na. Diba? Sobra na. Pero, alam ng Diyos, kaya ni Job. Amen? Now, why God allowed this kind of difficulties sa buhay ni Job? No? So that Satan might be silent. Okay? Yun ang number one. Bakit inalaw ng Panginoong Diyos na mangyari kay Job dito? Okay? So that Satan might be silenced. Okay? Means to embarrass. Ma-embarrass o mapahiya. To make him ashamed. Di ba napahiya si Satan? Sabi niya, oy, Diyos, kaya tapat si Job kasi pinayaman mo siya, kaya tapat siya sa iyo. Kala niya si Job mukhang pera. Hello, amen? Hindi tayo naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa pera. Amen. Si Job hindi naglilingkod sa Diyos dahil sa pera. Kaya lang siya pinagpala sapagkat siya'y tapat sa Panginoon. Now, bakit hinayaan mangyari yun? Hindi na lang sinilyoan si Job, pinot. Kasi, gusto niyong ginto? Gusto niyong ginto? Lahat kayo gustong ginto eh. Kaya tanggapin niya yung trial. Amen? Bakit? Pagkatapos ng trial, lalabas kayong ginto, patimipin yung ginto. Okay? Now, ang sabi sa James, sa 1 Peter 1:7. Okay? Amen? And now, to embarrass Satan, to make him ashamed. See? Payakado. Sabi ng Diyos kay Satan, payakado. Kita mo yung anak ko? Hello? Biyan mo kang pera.
Kita mo yung anak ko? To embarrass him or to make him ashamed. Amen. And secondly, makikita natin sa 42 verse 5, I have heard of thee by the hearing of the ear. Sabi niya, but now mine eyes see it thee. Okay? So, ito po yung ultimate restoration ni Job, mga kapatid. No? Okay? I have heard of thee by the hearing of the ear, sabi niya, but now mine eyes see it thee. Chapter 42 verse 10 to 17, nakita natin yon. Sabi niya, 42 verse 10 up to verse 17. Sundan niyo ako. Bago po bigay yung points ko, number 2. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Okay? Diyan pa lang eh. Hello, amen? May purpose ang Panginoon. Every trials may purpose ang Lord. Hindi ipapasok yung pandesal sa oven para supugin. Ay pinasok para lutuin. At pagpasok, paglabas, masarap na pandesal. Ganun ba yun? Pandesal na ipinasok mo, hindi pinasok para sunugin, para lutuin. So, yung pandesal ipinasok sa oven para lutuin. Para paglabas, masarap na pandesal pa rin. Amen? Now, sabi po sa verse 11, sabi niya, then came there unto him all his brethren, and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they bemoaned him and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and everyone an earring of gold. So the Lord blessed the later end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep and 6,000 camel. Dati, 7,000 lang, no? Ngayon, naging 14. Dati, 3,000 camel lang, naging 6,000. And 1,000 yoke of oxen. Dati, 500 lang. And 1,000 sheep asses. He had also 7 sons and 3 daughters. Ilan yun? Nakasampu pa. Di ba namatay yung una niyang mga anak? Ngayon, nakasampu pa. Imagine that. Kaya hindi yun. Kahit nagkasawa kayo, 10. Verse 14, and he called the name of the first Jemima, and the second is Leah. And the name of the second is Isaiah. Ayan yung mga pili nyo, ipangalan sa mga anak nyo. Maganda. Kaya lang tiyakin nyo maganda, ha? And the name of the third, Karen, Hapok. Huwag nyo na itaglag yun yung hapok, nakamasapok nyo. Okay? Ganda, mga pangalan ng anak ni Job. And in all the land were no women found so fair as the daughter of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. After this lived Job 140 years. Imagine, 140 years old. And so his sons, and his sons, even 4 generations. Pati ako sa tuhod, ako sa talampakan. So Job died being old and full of days. Amen? So mga kapatid, minsan yung mga trials, pinapinipulutan niya ng Diyos. Binibigyan ng permit si Satan. Yan? Gusto ni
lalo na pag anak ka ng Diyos. Kaya tandaan nyo, bantayan ninyo ang inyong buhay. At sa Panginoon kayo laging magdepende. Okay? So, bakit pinahintulutan ng Panginoon nyo mangyari sa buhay ni Job? That Satan might be silenced. Then, number 2, that Job might see God. Para makita ng Diyos ang Panginoon. Ano bang ibig sabihin ito? Literal? Hindi. Makikita mo ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Amen? Makikita mo ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, pagmamahal sa iyo. Nakita ni Job ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng Diyos sa kanyang makapangyarihan gawa. So, Job got double from his trouble. Amen? Job got double from his trouble. Alright? So that Job might see God. I have heard of thee by the hearing of the ear, sabi niya, but now mine eye seeth thee. Okay? Alright, amen? Oh, kaya huwag kang mareklamo pagka dumaranas ka ng doon makikita magaling na driver pag madulas ang daan. Hello? Pag bago-bago ang daan, pag sigsag ang daan, doon mo makikita ang magaling na driver. Makikita mo ang matatag na Kristiyano pag may bagyo at nanatili. Amen. Oh, nanatili. Kahit binabagyo, sige lang. Oh, kahit bako-bako ang daan, sige lang. Hindi laging masaya ang buhay Kristiyano. Na? Pero dapat lagi may joy. Kasi yung saya, it depends to what happened, yung happiness. But joy, depends sa mayroon ka niyan. Kahit na maasim ang mukha mo, may tamis sa puso mo. Di ba? Siyempre maasim ang mukha mo dahil may asid ka. Di ba? Umahap din si Kura, natural. Pero hindi nakakaulugan, wala kang joy. No? Kahit na sumasakit yung rayuma mo, maaray ka. Aray, ang init dito, parang may apoy dito. Kaya lagi akong naliligo kasi pakiramdam ko may apoy dito. Kaya kayo may rayuma, yung minsan kasi pag may rayuma, ayaw maligo. Hindi yan ako pulang maligo kang maagaw, maalis yan. So, Pastor, ikaw lang may rayuma, kami ba na? Okay. Now, that Job might see God. Amen? Ang pangatlo, mga kapatid, ang minamahal, kaya number 1, that Job, that Satan might be silent. Okay? Number 2, that Job might see God. And number 3, sa verse 3 and 4 ng chapter 40, then Job answered the Lord and said, Behold, I am, what? Chapter 40, verse 3. I am barren. In verse 4, sabi niya, What shall I answer thee? I will lay my hand upon my mouth. Dati pala sagot din si Job kikipagdebate sa Diyos. Ginawa na-realize niya, sabi niya, ay, hindi na ako sasagot. Tatahimik na ako. Okay? Alam niyo, minsan, ito ang masamang ugali ng Kristiyano. Hindi ko faithful ka, tapos nagka-problema ka, sisisihin mo ang Diyos, nanangatwirin ka. Lord, faithful naman ako, bakit bankrupt ako? Faithful naman ako, bakit ganitong buhay ko? Faithful naman ako, ba't nakakaranas akong ganito? Faithful naman ako, ba't hindi ako nakapasa? Sabi ng Lord, hindi ka kasi na-with you Hello? Capital city of the Philippines.
Answer mo, kalookan. Lord, gawin mo kalookan. Hindi compromise ang Panginoon. Amen? Oo. Pag mali ka pa rin, kahit ko'y puta. Amen? Lord, gawin mo matamis ang ampalaya. Hindi pwede ang ampalaya. Nature niya, mapait. Okay? Amen? Hello? Amen. Oh. Amen. Ganun po yun. That Job might see himself. Oh, kita mo? Kala mo, ang galing mo na. Hindi pa rin. Hello? Hindi pa rin. Tao ka pa rin. Kala mo, ang galing-galing mo na. So, sabi niya, behold, I am vile. Nakita niya, sarili niya. Wala siyang magagawa. Nasa kamay lang ng Diyos yung buhay natin. Lahat. Ubusin mo ng lakas mo, ang abilidad mo, gawin mo na. Wala ka pa rin magagawa kung ayaw ng Diyos. Yan ang tandaan natin. Pero, mapalad ka dahil Kristiyano ka, nasa kamay ng Panginoon ang buhay mo. Walang magagawa si Satan kung hindi niya pahihintulutan. Amen? Kaya ano magagawa mo? Kung di tanggapin, yung hindi naabot ng ating, wala na tayo sa control sa maraming bagay, hayaan mo na sa Diyos. Amen? Pinagagawa ng Diyos sa iyo, yung kaya mo lang gawin. Amen? Sabi ng Diyos, maligo ka, hindi ka paliliguan ng Diyos. Hello? Amen? Amen ba? Sabi ng Diyos, maghilamos ka, hindi ka hilamusan ng Diyos. Amen. Ngayon, kung sasabihin na ang Diyos gusto kanyang lumipad, bibigyan ka ng pagpat. Ganun yun. Kung anong gusto ng Diyos sa iyo na pagawa, yung hindi mo kayang gawin, siyang gagawa ng paraan. Hello? Amen? Amen. Nagkakaintindihan tayo. So, ibig sabihin, limitado lang tayo. Limitado lang tayo. Okay? That Job might see himself. Then Job answered the Lord and said, behold, I am vile. What shall I answer thee? I will lay my hand upon my mouth. Ikinig na lang ako, Lord. Hindi na ako mangangatwiran sa iyo. Okay? Tanggapin mo ang katotohanan. Na wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Without me, you can do nothing. Now, si Job, mga kapatid na minamahal, yun ang reason why God allowed Job to experience difficulties in life or sufferings in life. Amen? O tayo, ano ba ang mga experience mo? Wala pa kay Job? Nabankrupt ka na ba? Amen. Nawala pa yung 5,000 baka mo? Wala ka namang baka eh. Amen? Baka ano lang yung mayroong. Okay. Amen? Baka ano lang mayroong ka. Salamat. No? Ang Diyos nagmamahal sa atin, nandiyan nagmamalasakit. Walang lihim sa Diyos. Walang magagawa si Satan sa atin kung hindi pa yung pulutan ng Diyos. God bless you. Tayo lahat ay tumayo. And then, tabi tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Diyos. Yung marami tayong tanong minsan, tama yung magtanong pero huwag kang magreklamo. Kaya tayo nagtatanong, hindi natin alam lahat eh. Amen?
pero huwag kang magreklamo. Sabi ng iba, bawal magtanong sa Diyos. Hindi, pwedeng magtanong sa Diyos sapagkat our God is all-knowing God. Oh. Kaya nga, mayroong preaching Jesus is the answer. Sabi nung lasing, if Jesus is the answer, what is the question? Okay. Nananalangin na lang kayo, mapapatawa ko pa kayo. Okay. Kausapin ng Diyos. Kausapin niyo ang Panginoon. Seriously. Okay. Kausapin niyo ang Diyos with sincerity. Okay. Pwede kayong magtanong sa Diyos, pero huwag kang magreklamo sa Diyos. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ang banal. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang po namin. Minsan dahil sa aming kaabalahan, nakakalimutan namin na kami makipag-communicate sa iyo, makipag-fellowship. Lord, patawad po sa mga bagay. Tulungan mo po ang bawat anak mo. Narito sila na iyo. Kausapin mo po ang bawat isa at iparamdam niyo po, Panginoon, ang iyong presensya ng iyong Santong Espiritu. Tukuban mo po kami, Panginoon, sa aming pananalangin. Damang-dama po namin ang kagalakan sapagkat mayroon po kami tamang kaugnayan sa iyo. Bless mo po ang bawat anak mo. Salamat po sa mga blessings. Salamat din po sa mga trials and difficulties sa buhay na aming nararanasan. Minsan kami po ay nagtatanong, Panginoon, pagpatawad niyo po at alisin niyo po sa aming puso yung mareklamo. Tulungan po kami na sa aming buhay Kristiyano. Kayo po siyang mataas at magwalhati. Ano man po ang maging kalagayan po namin, patuto kami magpapasalamat sa iyo. May karamdaman man, may kabigatan man, may problema man, Lord, ikaw ang higit na nakakaalam kung bakit nangyayari ito sa amin. Ama, salamat sa mga comfort, sa mga kaaliwan, sa panahon ng aming kabigatan, nandiyan ang comfort sa amin, ang iyong salita. Salamat po. Sa iyo po namin pinahiling ang aming pagtatapos. Tinatanong po kami pagpalain, ihatid mo po payapat ligtas ang bawat anak mo sa aming kaligatahan. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng anak namin Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. God bless you.